Would you rush to save 26 dogs the moment you learn that they're days away from euthanasia? Would you give up a stable career just to fight for animals no one else would fight for? For Michelle Pineda, the answer wasn't just yes, it became her life's mission. In December 2023, a single Facebook post showing dogs crammed inside a cage and left to their fate sparked a rescue movement she built from scratch. Today, her shelter, Sorsogon Animal Rescue and Adoption, is saving hundreds. I'm Rochelle Rubio, and this is The Advocates, Empowering Voices. Sometimes, it takes just one moment to make a change. For Michelle Pineda, that moment came on December 22, 2023, when she stumbled upon a Facebook post showing dogs crammed inside a cage. The image was unbearable and it moved her to act, setting in motion what would later become the Sorsogon Animal Rescue and Adoption, or SARA. Nag-start ako December 2023 pero hindi pa siya ganun kabuo. And nag-start pa lang ako kumbaga, may mga complaint na ako natatanggap. Since nasa work, may trabaho pa ako that time. Kasi dati naman ako nagtatrabaho sa isang financing company. Isa akong sales supervisor sa isang financing company. And nag-start ako noong December 22, 2023 dahil sa meron akong nakitang post sa isang masikip na page na I think is 14 dogs. And yung nag-post doon is nagko-call ng attention na nakalagay doon sa page na kung sino man po yung may mga may-ari ng mga asong ito, pwede niyo po ba itong may claim sa barangay kasi wala po silang pagkain at tubig at punong-puno po yung cage. Dali-dali ako pumunta doon sa barangay. Then I checked and na-notify ko na, yun nga, madami nga sila. And nagtanong ako sa mga barangay official doon kung ano nangyari, kung bakit sila nandun. Sabi, na-dog catch daw. Kasi bawal daw yung stray dog sa kalsada. That time is December 22. And nakiusap ako na sabi ko, bibigyan namin ng pagkain, papakainin ko sila, bibigyan ng tubig. Kasama ko na kasi kinontak ko rin yung taong nag-post doon sa social media. At tinawag ko siya. Then after nun, sinabi ko kung saan sila dadalhin. Ang sabi, idadalhin daw sa dog pound pagka hindi daw na-claim sa barangay. Kinabukasan nun, bumalik ako dun sa barangay kasi chinek ko ulit sila. Wala na sila doon at sinabi itinurn over sa dog pound. Doon ko nakita sa dog pound na nung pumunta ako sa dog pound, doon ko nakita sa dog pound na ang dami pala nila. Halos 30 dogs na nagsisiksikan, wala silang mga pagkain, wala ding malinis na tubig. So, parang sobra akong nasaktan sa nakita ko. The dogs were in horrific condition, bound for the local pound with little chance of survival. Michelle couldn't turn away. She brought them to a shelter willing to take them in. Animals that otherwise faced a grim fate. It was also during this time that she learned to reach out to netizens for help, asking for support to feed and care for the dogs. Nag-start ako, magsabi ko kung pwede ko silang makuha or pwede ko silang ma-rescue kasi meron akong nakakilala na isang shelter sa part of Albay at doon ko dinadala temporary. And nung naidala ko nung na-rescue ko sila at kinuha ko talaga sila lahat, doon ko sila dinala sa isang shelter sa Tabaco. And merong nagmagandang loob. Dahil nagpo-post na rin ako, nag-start ako mag-post sa Facebook na sabi ko, tulungan ako na mabigyan sila ng pagkain. Hindi ko sukat akalain na ganoon din pala ka-active yung Sorsogon na magkaroon ng shelter yung Sorsogon. So, merong lumapit sa akin na from abroad na nag-message sa akin na tulungan kita, magawa mo yung shelter, maggawa ka ng sarili mong shelter. And sabi niya, tutulungan kita hanggat sa makakaya ko, hanggat sa makabangon itong shelter na gagawin mo. Help soon poured in. One supporter even offered a piece of land where the rescues could stay. Meron din isang taong taga Palanas Pilar na nag-adapt
and nag-offer siya ng, sabi niya may lote siyang malaki, doon daw niya, pwede daw magamit yung lote niya na bakante. So, doon po nag-start yung ano namin, na tuloy-tuloy na po na naggawa na kami ng shelter. Tapos yung mga from tabako na mga na-rescue, inilapit na namin sila sa Palanas. Actually, ma'am, taga Sorsogon City ako, pero yung mga rescue namin ay nasa Palanas sila. Today, they occupy a 600 square meter property, now home to more than 200 rescued dogs and cats. Nandun pa rin sila, nasa Palanas Pilar pa rin po yung shelter. Ang ginagamit po namin ngayon is nasa 600 SQM po. Ang aso namin is nasa 200. Kung makikita lang kasi sa shelter, kasi masyado siyang malaki, sinaparate namin yung girls and boys para hindi na sila lalong dumami. Para, kasi hindi sila lang mga kapon. Meron din ako mga cats na kumbaga tawag nila doon sa pinagawa namin is apartment ng mga cat. Meron din po. And nung nagkaroon kami ng nagkaroon kami ng pandemya kumbaga, nagkaroon ng December, meron din namatay kaming 7. Kaya lang yung 7 na yun is mga senior dog and sa pag-alis ng 7 na yun, napalitan naman ng mga rescue naming mga puppies. Marami kaming puppies dahil nakukuha namin yung mga nare-report kami ng mga tinapon. Kami po nagpapadeli sa kanila hanggang sa lumaki. Pag malaki na at mga vaccinated na sila, nilalagay na namin ulit sila sa shelter. Pero actually, nasa bahay ko talaga kinontain yung mga babies kasi ako po ang nag-alaga po talaga hanggang sa mag 6 months old sila na complete parvo vaccine na po. With that number of rescues, how many volunteers and staff are helping her keep the shelter running? Ang volunteers natin is they come and go, ma'am. Hindi sila yung naka-stick talaga na naka-focus talaga. Pag mga maluwang lang ang time, nandyan po sila. Pero yun sa shelter po is tatlo po ang caretaker, isang babae, dalawang lalaki. Sila po talaga ang nag-aalaga at sinasahuran po sila ng tara. Michelle's shelter was among those severely affected by Super Typhoon Uwan. Their shed and perimeter fences collapsed under the force of Bagyong Uwan. This prompted Sorsogon Animal Rescue and Adoption to post pleas for assistance so they could rebuild what remained of their shelter. If it's any consolation, no animals or personnel were injured. Yung isa naming shed, kakagawa lang, siguro hindi pa siya gaano talagang matibay. So, hindi kami maka-funding ng talagang kasinggayan ng iba na marami talagang nagbibigay kasi una-una ang Sara is 1 year pa lang naman. Kumbaga sa baby lang, mga kasamahan namin nasa 6 years na, 3 years, 5 years. Kami po yung bagong-bago. Yung shed po namin doon is nagiba. And bago lang namin yun, naiyak nga ako nung nakita ko. Kasi talagang sinulisit ko yun almost 30,000 para matayo namin yung shed ng mga female. And mga, yung fence kasi namin, yero lang eh. Tumamba din siya, kumbaga, dumapa. Pero during that typhoon, pinilit ng caretaker namin na i-push pabalik para walang makawala doon sa shed. And bumagsak naman yung shed ng female is buo, kaya lang may mga nabasag na semento. Buti nga lahat sila safe. So medyo kinabahan din ako talaga ng sobra kasi very open po yung namin dahil kubo lang po talaga siya. And yung caretaker namin na isa na during the typhoon na-aksidente na nga nahimatay siya that time na nasa typhoon siya dahil kakahilan nila ng yero at syempre lumalaban sila sa ng hangin, hinihila talaga, pinipilit talagang ibalik, dadaganan yung buti nga okay naman siya ngayon. Na din ako, kaya nung after the typhoon, tumawag yung isang caretaker, sabi niya, ma'am, ganito po yung nangyari, nasira po yung shed natin, pero lahat naman kami dito sa lugar is goods na, especially the dogs and the cats. Sabi niya, wala namang pong injured na talagang nagrabe. Kundi okay naman yung cats natin.
Before the typhoon made landfall, they secured the cats and dogs, especially those with puppies and kittens, to keep them safe. Yung that time magta-typhoon pa lang nun, ma'am, yung ano namin, yung mga cages namin, pinasok na namin yung mga puppies for ma-secured na sila lahat. Super Typhoon Uwan also damaged much of the vegetables they had worked hard to grow. Pati mga gulay namin tinanim, mga saging namin tinanim, nasira po lahat talaga. In the world of animal welfare, the responsibilities can be overwhelming. How many calls for help and rescue do they receive in a single day? And what kinds of cases are being reported to them? Madami, halos everyday akong may natatanggap na tulong, lalo na yung mga cruelty. Tapos yung mga mamadog na nanganak na sa kalsada, nanganak sa mga tabi-tabi, yun pong madalas naming matanggap. Pero nung recently talaga, ang grabing natanggap talaga namin na report is yung mga tinaga talaga at saka inano, kumbaga yung mga nasagdasaan po sa ngayon. Ang yun po mga naano namin natatanggap na report. And yung mga cruelty, kagaya nung ano po, nung kasagsagan ng bagyo, na meron po nagre-reach sa amin na tulong po, patulong po kasi yung aso po, meron video na yung aso 24 hours nang babad sa labas, natumba na yung cage niya, nakatali siya. Tapos yung aso, panay nakahol, kahol ng kahol siya, no, kumbaga ano na siya ng tulong. Tapos yung owner na wala lang, pinabayaan lang siya, hindi lang siya, kumbaga hindi siya iniintindi hanggang sa tumatawag na ako, nag-call attention na ako sa social media, tumawag na ako sa MDRMO, and MDRMO naman is tumulong naman na tawagan yung kapisan doon sa lugar na yon para ma-rescue yung aso at matanggal doon sa area. Yun po, minsan nga po na ano na ako magbukas ng messenger kasi ang dami talaga na one time po is umiyak na po ako sa husband ko kasi sabi ko parang hindi na kinakaya ng puso ko na ang daming humihingi ng tulong na hindi ko na ma-serve, hindi ko na makaya na tulungan sila dahil una-una walang-walang ng fund, ang laki ng bill namin sa vet, tapos kailangan pag nag-rescue kami, kailangan din na naman pondo. Parang hindi ko na makaya po yung mga gano pong style po. Despite challenges that can sometimes feel too heavy to carry, Michelle chose to stand up for the voiceless. She resigned from her job and set aside her own career, devoting herself fully to running the shelter. Nag-resign po ako kasi that time December 2023, hanggang January 2024, isinasabay ko sana yung work ko with itong sa Sara, pero hindi po kaya kasi kailangan po naka-hands-on ako kasi sa monitoring po ng shelter, sa monitoring po ng mga aso, may mga time po na rescue. Full-time na lang po ako. Nag-resign po ako dahil po sa kanila. The most challenging part of her advocacy, according to Michelle, is educating their community on animal welfare, especially on the issue of animal cruelty. Animal cruelty is a crime in the Philippines. This means the law protects animals, and anyone who hurts them on purpose can be punished. If anyone hurts an animal, the law says they can be fined up to 100,000 depending on the cruelty, sent to jail from 6 months to 2 years. And in simple words, hurting animals is illegal. Taking care of them is everyone's responsibility. Pinakamalaking challenge ko po dito is yung i-educate po yung mga tao and ipaintindi sa kanila kung ano ba talagang batas about sa animal welfare. Ang ipaglaban yung mga nahuhuli sa dog pound na ang mga ating LGU is sarado ang isip nila about sa spay and neuter talaga na yun na lang muna. Kumbaga doon sila mag-focus. Kundi kada barangay, pag merong report na ganito, meron na naman na dog catch, meron na naman, nandun na naman sila sa dog pound. Parang ang hirap po ipigilan. Yung po pinaka ano ko po. Kasi kada munisipyo ngayon, pinagagawa ng dog pound. Eh, ang iba namang mga barangays official, hindi naman nila naiintindihan kung ano ba talaga ang batas. Kasi ang dami kong namimit na mga kapitan sa mga barangay. Even the mayor po, pag nagsasalita na kami, na doon pa lang nila naiintindihan kung ano talaga yung batas po sa animal welfare po. Yun po ang pinakamalaking challenge and
lalo na po yung mga kabataan na hindi po nila naiintindihan din kung anong batas na nagkakaroon po sila mismo, hindi nila alam ang ginagawa nila na sinasaktan nila yung pusa, aso na pasok na pala sila sa cruelty. During midnight na nakuha ng CCTV sa isang bahay na yung pusa, ang mga estudyante na gumawa na pinaikot-ikot, pinawakan sa buntot, parang ginawang helicopter, yung mga ganun po na hindi nila maintindihan na wala naman silang alam. Yun po ang gusto kong mabago po dito sa lugar namin. Ang cruelty, sabihin na, hindi, ano na, hindi talaga nila alam. Wala. Dog meat trading is also illegal in the Philippines, yet it continues to persist in some communities. Under Republic Act 8485 or the Animal Welfare Act of 1998, as amended by Republic Act 10631, the killing of dogs for meat is strictly prohibited, and anyone caught trading dog meat can be prosecuted. Michelle herself has helped file a case against those involved in this cruelty. Meron, may dog meat pero lahat sila patago, lalo na nung nalaman nila na active na yung Sara. And syempre ma'am, hindi tayo pwedeng kumilos na wala tayong evidence. Kailangan evidence talaga lagi natin inaano. And meron nga ako ma'am nakasampa na kaso sa Pulangi Albay na inaantay namin lumabas yung subpoena dahil sa dog meat. And meron din kaming nakasuhan sa Goa na pinatay ng kapitbahay yung aso nila, yung nagsampa din ng kaso dahil sa yung aso po napunta sa kabilang bahay and pinaga po sa ulo. Yun po yung sa Goa po nakasuhan na po talaga, na-file na po talaga. I think naghihiring po sila din po. She hopes that information about the Animal Welfare Act can be cascaded more effectively to every barangay so people understand the law and prevent further acts of animal cruelty. Una-una dapat na iti-training na lahat ng barangay, ipaintindi kung ano ba talaga. Hindi po nakapokus sila sa rabies awareness lang. Ang nangyayari po kasi sa rabies lang sila nakapokus pero yung cruelty, yung Animal Welfare Act 8485 is wala po talaga. Hindi po nila na-apply. In her experience, many in their community remain unaware of the protections animals are entitled to. That's why Michelle and her team work to spread information both online and on the ground. She adds that even in dog catching operations, animals are often mishandled and traumatized, a practice she says must change. Even po sa dog catching po, dapat po alam nila na hindi nila dapat saktan ng mga aso. Dapat sa handling po, alam nila ang tamang pag-handling sa mga aso para hindi naman natutroma. Yung bago nila makuha, sasaktan nila yung aso. Lalo na po yung mga, kasi karamihan naming rescues is from dog pound. Yung sa dog pound po, ang experience po namin, lalo nang unang handle namin sa kanila, sobrang takot nila sa tao, lalo na pag nakakita sila ng mga lalaki na pumapasok sila sa shelter, talagang sobrang nanginginig, nagtatakbo sila, nagpupulasan sila. Pero pag babae nang pumasok, hindi sila, parang komportable silang babaeng lalapit sa kanila. So naiisip ko, sa trauma na nang pinagdaanan nila, lalo na pag nakakita sila na may stick na hawak, yung lalaki may hawak na stick, talagang grabe, lalaban talaga po sila. Sa ngayon, nare-rehab namin paunti hanggat sa bumalik ang tiwala nila na pag kami pumasok, kung sino man pumasok sa aming shelter na gusto silang hawakan, tingnan, sobrang sabik po yung mga aso. Kaya po kung makikita nyo, kung halimbawa makabisit kayo sa shelter namin, titingnan nyo yung mata ng aso. Kanya-kanya po silang istorya sa buhay nila. What does a typical day look like at Sorsogon Animal Rescue and Adoption? Is there a system in place to keep the shelter running smoothly, ensuring every rescue is monitored, cared for, and given the attention they need? Every morning, pagka pumasok na sila, lalo na yung head ng caretaker namin, na siya po yung may-ari ng lupa, ang una-una nilang titingnan, yung kung musta sila, iisa-isahin kung meron ba may sakit, kung meron ba nanghihina, i-check nila yan isa-isa, and then papasok sa isang caretaker, lilinisin na lahat, tatanggalin yung mga poops nila. Yung isa naman nagpe-prepare ng pagkain ulit, mag-ano na naman ng mga kanin nila, pagkain nila. And around 9 o'clock, magbibigay na kami ng pagkain nila ulit para sa morning nila. And sa susunod naman, hapon naman ulit, mga around 6 o'clock, kakain naman sila. And lalo na yung mga puppies na
nakahiwalay sa malalaki kasi kung ipagsasama-samahin po namin hindi nakakakain ng mga puppy. Yung maliliit po na aso po is magkakasama din sila. And yung mga mama dog na merong mga puppies, naka-cage po sila. With more than 200 animals in their care, how do they manage to cover all the costs from food and veterinary care to shelter upkeep and other daily expenses? Sa funding po kasi, um, siguro, in God's will, palagi ako nagdadasal kasi sa funding, sa paghahanap sa pagpakain sa kanila, ako lang talaga halos na kumbaga sa pinakaulo ng shelter, ako lang talaga ang naghahanap para ng pagkain nila. So, sa ano naman, sa kakapakipag-usap po sa mga nagvo-volunteer yung ang mga nagkukusa magbigay na pag kinausap po sila ulit, hindi naman sila nagdadalawang isip na hindi kami bigyan. Pero wala po kaming sponsor na regular talaga na naka-isip talaga na talagang ano. Siguro kung meron na siguro 5 lang sila na talagang always nagpapadala. And kadalasan po in social media, tapos sa mga friends, tapos pag hindi po kasya, lalo na sa salary, ah, sa husband ko na po humihingi. To help address the persistent problem of cat and dog overpopulation, which is a major driver of the growing number of strays, Sorsogon Animal Rescue and Adoption partnered with another organization to conduct low-cost kapon events in their barangay. Spaying and neutering not only prevent unwanted litters, but also reduce roaming, aggression, and certain health risks, ultimately contributing to safer communities and healthier animals. Bali, yung Kapon Drive, spay and neuter from Manila sila Doc Mark, isang team. Nakipag-coordinate po ako sa kanila kasi sa sobrang layo, syempre Bicol, inisip ko noon, imposible makarating, di ba po? Pero sa matagal din po ako nakipag-coordinate sa kanila. Paulit-ulit po ako na kung meron kayong time, papunta ng Bicol, sana isama din kami. Hanggang sa napansin nila kami na, sige, tutulungan ka namin, magpa-partner. Ang ginawa ko, since ang isang board member namin sa Sara is isang vet din, isang may private clinic, tinanong ko siya kung okay lang sa kanya na magtanda kami ng local kapod na iba ang gagawa, okay lang naman daw sa kanya. Ang importante nga daw is makatulong, tapos yung sa willingness ng mga tao na maging responsible sila. Kasi na-experience ko po sa pagpapalokos kapon ko, ang dami kong gusto. Kagaya kahapon, tapos nung nakaraan pa, ang daming nagre-request pa na, ma'am, kailan po dito sa lugar namin, kailan po kami kayo makakapunta. Yung nakakaano ka na, ang daming gusto magpakapon ng mga pets nila. And sabi nga doon sa akin yung gumagawa ng low-cost kapon, spay and neuter, halata daw talaga na walang gaanong kapon na nangyayari sa lugar namin dahil yung mga pinapakapon po, magpusa man o mag-aso man siya is mga matured na daw talaga. Inaano ko lang ngayon is magkaroon talaga ng tuloy-tuloy na spay and neuter kasi yun lang naman ang kumbaga makakabawas ng population, dogs and cats kasi lalo na yung mga kittens na itinatapon sa iba-ibang lugar na nakukuha namin. Yung mga kittens kasi ma'am, kadalasan nakukuha namin mga babies, talagang sobrang weeks pa lang, 1 week pa lang, hindi talaga sila nabubuhay. Sila yung madalas itapon din, yung mga sinasabi kung saan naka-plastic bag, nakalagay sa basurahan. Diba? Kung may spray and neuter tayo, tuloy-tuloy talaga na maging regular yon, siguro mababawasan yung mga population nila. Mababawasan yung pagtatapon ng mga aso at pusa. Kasi ganun din eh. Kung kung hindi yan gagawin at lagi lang tayo nasa dog pound, cycle lang po yun, paulit-ulit lang po yun. Kahit po kinabukasan, sa susunod na bukas, walang katapusan po ang stray dog. Saka kung wala pong maging pangil para sa mga irresponsible pet owners, wala pong mangyayari po. Without spaying and neutering, both dogs and cats face significant health risks when they reproduce too often, including nutrient depletion, uterine infections, and increased complications for both the mother and her offspring.
Cats, in particular, can return to heat shortly after giving birth, which means they can reproduce one litter after another in rapid succession if left unspayed. For dogs, responsible breeding practices stress the importance of spacing pregnancies and limiting the number of litters throughout a female's lifetime to protect her overall health and well-being. But in the case of strays, those pregnancies can't be controlled, except through kapon. Nanganganak yung cats and the dogs is 6 months. So, wala talagang paulit-ulit po talaga mangyayari. Running a shelter with more than 200 dogs and cats is no easy task, even more so after Super Typhoon Uwan damaged parts of their facility. Despite the immense responsibility of caring for these animals, Michelle continues the work that, in many ways, fills critical gaps in local animal welfare services. She hopes the public can stand with them, recognizing that collective support is essential in giving these rescues a real chance at a better life. Nananawagan kami sa Sorsogon Animal Rescue and Adoption, nananawagan po kami ng tulong para po sa ating mga rescue, sa mga vet bills namin. So, kasi medyo malaki-laki na rin. Sana tulungan kami, lalong-lalo na po sa shelter namin na nangangailangan talaga kami ng mga materials para sa maitayo namin ng maayos para maging safe talaga sila. Kasi lahat ng shelter, lahat ng namin sa shelter is lahat po siya light materials. Yan po kinakabahan ko. Yan po laging wino-worry ko yung hindi po talaga nakakukongkreto lalo na yung mga fence nila po. And sana tulungan din kami sa dog food, kung sino po ang nakakaluwang-luwang or kung sino po pwede mag-sponsor sa amin, dog food, cat food, and the vitamins, mga gamot na kinakailangan nila. Sana po matulungan po kami. Nasa page po lang namin kami, pwede po kami i-message. Michelle's compassion for abandoned, abused, and homeless animals moved her to leave her job and dedicate her life to their welfare. It's a commitment that has reshaped her days, her community, and the lives of the animals she fights for. Her hope is simple yet profound, that more people embrace responsible pet ownership and recognize that every act of care, no matter how small, helps build a kinder, more humane community for all. Sa lahat ng pet owners, maging responsible po tayo kasi mahirap pong hahayaan natin kasi karamihan sa mga pet owners, sinasabi nila responsible na sila, papakainin lang naman nila, tapos nandyan lang naman sa gilid. Kumbaga sinasabi nila, responsible naman kami, hindi naman namin sila ginugutom. Hindi po yung gano'n. Ituring po natin silang pamilya, ituring po natin silang part of ng pamilya natin, parang anak din natin. And kung hindi po kaya mag-alaga, wag na po kasi lalo lang silang mahihirapan, kawawa lang po. Lalo po sa social media, ang dami kong nakikitang kahit po may mga breed sila na nga hinahayaan na talaga. Wag po tayong maakit sa una nilang, kasi sinasabi lang, cute sila, i-adapt namin sila. Pero pag nagkaroon na sila ng galis, nagkaroon na sila ng sugat-sugat po or kung ano man sakit, itinatapon na po sila. Hindi po ganun po. Sana po, ini-encourage ko po kayo, pag-isipan nyo mabuti, pag-isipan nyo kung kaya nyo responsibility. May batas po tayo sa mga pabayang owner. Talagang ito po ay pinalalawak ng ng mga nag-a-advocate na gusto nga nila itaasan pa yung fine sa kaso kung sakali. And gusto ko talagang matuto po ang lahat na maging responsible pet owner po. Napaniwala ko sarili ko na calling po ito sa akin kasi wala naman po akong plano o pet lover po. Kung marami po akong aso dito sa bahay. And my own dog is 15 dogs po sila. Pero ngayon, sa dami kong nare-rescue, pati yung bahay ko is mini shelter na. 36 na po sila sa ngayon. Masaya po ako sa ginagawa ko. Masaya po ako nakikita ko na unti-unti po nagiging ano po yung mga tao sa lugar ko. Kumbaga, nagkakaroon sila ng awareness at padalas na po ako nakakatanggap ng mga sumbong. Alam na po nila, maingat na po sila sa ngayon. Lalo nung nakilala nila yung Sarah, na sabi ko nga sa kanila, kung usapan sa asot po na cruelty, hindi po ako mabait, sabi ko. Talagang ipapaglaban ko po sila. Wala pong asong gala kung walang dog owners po na pabaya.
Michelle Pineda answered a call most people would turn away from. And in doing so, she rewrote the fate of animals once left with no chance at all. From that single Facebook post to a full rescue movement, her story reminds us that courage doesn't always come from grand gestures. Sometimes it begins with simply refusing to look away. For every advocate fighting for the voiceless, your work matters. I'm Rochelle Rubio, and this has been The Advocates, Empowering Voices. Join me again next Friday here on 104.3 The Capital. This is where the voices of the voiceless are heard. The Advocates, Empowering Voices, hosted by Rochelle Rubio on 104.3 The Capital.